Makamandag na King Cobra. Nalilisik ang mata, tila gustong sugurin ang isang driver. Kinulong ang ahas matapos i-rescue, pero habang nasa biyahe, nakawala sa kulungan. Ang buong detalye kaugnay niyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Vice President Sara Duterte, sinabing pinatawag na siya ng Office of the Prosecutor kaugnay ng reklamong tungkol sa unay banta niya kay Pangulong Bongbong Marcos. anak ng dinupot at pinaslang na negosyanteng si Anson Ke iniimbestigahan matapos idawit sa krimen. Pero ang grupo ng mga Filipino-Chinese kinundinayan. Mga tauhan ng airport, pinagbawalan ng hawakan ng pasaporte ng mga pasahero kasunod ng umunay punit passport modus. Inirereklamong prime water na pag-aari ng mga Villar paiimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Tatlong kardinal na may kakayahang bumoto para sa susunod na Santo Papa hindi sasama sa conclave. At sa showbiz, ang pasilip na eksena ni Dolly De Leon sa isang Hollywood series. Mismo si Vice President Sara Duterte, inanunsyong may summons na siya mula sa Office of the Prosecutor kaugnay ng umunoy banta niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Diyan nakaangkla ang reklamong isinampa ng NBI laban sa bise. Pero hindi kinumpirma ng Prosecutor General ang tungkol sa summon. Pero may schedule na ang preliminary investigation sa mga reklamo laban kay VP Sara. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. Yan ang kinumpirma ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga reklamong inciting to sedition at grave threats na isinampa laban sa kanya ng NBI. Nag-ugat ang reklamo sa pahayag ni VP Sara noon na may kinausap na siyang papatay kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sakaling may mangyaring masama sa kanya. Kapag nakatanggap ng summons ang isang tao, formal na ipinapaalam ang reklamo laban sa kanya at ipinatatawag siya ng piskalya. Hindi naman kinumpirma ni Prosecutor General Richard Fadulyon kung ipinatatawag nga ang Vice-Presidente. Pero ayon sa kanya, nakatakda ang preliminary investigation sa mga reklamo laban kay VP Sara sa May 9 at 16. Sa preliminary investigation, aalamin ng piskalya kung may sapat na basehan para kasuhan ng isang tao. Bago pa man padalhan ng summons ang Vice-Presidente, nauna na niyang sinabi na posibleng kabilang siya sa mga susunod na ipaaresto ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng umano'y extrajudicial killings ng Davao Death Squad. Matipid ang komento ng palasyo tungkol dito. We are not dealing directly with the ICC. Kung saan po nakuha ng Vice-Presidente ang kanilang impormasyon, mas mabuti po sana kung sa kanila kukunin dahil sa panahon po ngayon, wala po kami masasabi patungkol po dyan. Samantala, ipinagpasalamat ni VP Sara ang rekomendasyon ng komite ni Senator Amy Marcos na sampahan ng reklamo ang ilang miyembro ng gabinete at opisyal ng PNP tulad ni na Justice Secretary Boying Remulla at CIDG Chief Nicolas Torre III dahil sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, kung sasabihin ng administrasyon na hindi iyon nila ginawa at hindi iyon political ang pagkuha nila kay Pangulong Duterte, dapat nakikita natin na may mga kaso ang mga tao nito. Naunang sinabi ng ilang opisyal ng gabinete na handa silang harapin ang anumang investigasyon kaugnay ng pag-aresto kay Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Tatlong kardinal lang hindi makakasama sa conclave o yung botohan ng susunod na Santo Papa. Ang Pinoy Cardinals naman nanunuluyan sa Pontificio Colegio Filipino habang naghahanda sa conclave. Mula sa Vatican City, nasa frontline na balitang yan si Joey Francisco. Sa ika-6 na kongregasyon ng College of Cardinals, inalam ng mga kardinal ang mga hamon na sitwasyong kinakaharap ng simbahan sa iba't ibang panig ng mundo. Ito din advantage ngayon, malalaman ng cardinals yung situation sa buong mundo and
They will get to know each other during these days before the conclave, and they will also try to see what the church needs, what characteristics of a pope we need today. Araw-araw na magiging ganito ang gawin ng mga kardinal bago ang conclave na magsisimula sa May 7 at posibleng tumagal ng hanggang 3 araw. Maliban sa sama-samang pagdalo sa misa, may mga aktibidad at pulong silang gagawin na makakatulong sa kanilang magiging desisyon. 135 kardinal ang maaring bumoto sa conclave. 2 sa kanila ang nagpasabing hindi na makakasama dahil sa iniindang karamdaman pero hindi na sila pinangalanan ng Vatican. Si Italian Cardinal Angelo Becciu naman ay hindi na rin sasali dahil sa isyu ng embezzlement at fraud. Sa ikapitong congregation, kabilang sa pinalakay ang hindi pagsali sa conclave ni Becciu. Nagpasalamat daw ang College of Cardinals sa desisyon ng Italianong kardinal. 2/3 vote ng lahat ng dadalo sa conclave ang kailangan para mahalal ang susunod na Santo Papa. Dito naman sa Pontificio Collegio Filipino o PCF, naghahanda ang 3 kardinal mula sa ating bansa. Sina Cardinals Luis Antonio Tagle, Jose Advincula at Pablo Virgilio David. Mistula itong tahimik na retreat house sa Roma na may pasilidad na akma sa pagninilay-nilay. May mga prayer room at mayroon ding library. Tamang-tama para sa mga kardinal na maraming dapat aralin bago sumabak sa conclave. Support group din ng ating mga kardinal ang mga pari ng PCF. Kami dito, we host them dito. Dito sa PCF, sanay naman tayo kasi marami ding bishops na nag-aral noong 1970s, 1980s, 1990s dito. And then dumadalo naman sila lagi dito. So medyo may mechanism na tayo dito sa PCF to receive these guests. So ngayon, sa conclave, in a special way, of course, konting dasal pa, and then pangangailangan nila kasi biglang pupunta sa meeting sa Vatican, kung ano pang mga needs nila, then we also cater to them. Naiintindihan ng mga pari na excited ang mga kababayan natin sa posibilidad na baka Pilipino ang susunod na Santo Papa. Pero may ibang paraan naman raw para suportahan ng ating mga kardinal. Naging excited tayo, baka siya manalo, baka although kung tutuusin talaga, sa dasal ng mga cardinals, they ask for the guidance of the Holy Spirit. So tayo naman, ang the best na magawa natin is makidasal. Dasal din tayo sa Holy Spirit to grant the cardinals this enlightenment. Technically, legally, Mula rito sa Vatican, nagbabalita mula sa frontline, Joby Francisco, News 5. Iba't ibang grupo na ang nanawagan ng hustisya sa pagkamatay ng veteranong journalist na si Johnny Dayang. Ang biktima, pinagbabaril habang nanonood ng TV sa bahay. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Pasado alas 8 kagabi sa loob mismo ng kanyang bahay sa Kalibo, Aklan. Habang nanonood ng TV sa sala, biglang pinagbabaril ang veteranong mamamahayag na si Juan Johnny Dayang. Nakapwesto ang gunman sa may gate ng bahay at mula roon ay inasinta niya ang biktima. Agad-agad sumibat ang gunman sakay ng motorsiklo. Isinugod pa sa ospital ang 89 years old na Giorno pero idiniklara rin siyang dead on arrival. 3 bala ang tumama kay Dayang sa kanyang likuran at leeg. Hanggang sa ngayon, iniimbestigahan pa ang motibo sa krimen at kung sino ang bumaril sa biktima. May kinukuha na po ng mga CCTV footages yung investigator po natin. Po medyo mahirap po kasi naka-helmet po siya. Ang pinaslang naman si Dayang ay dating nanunungkulan bilang mayor ng Kalibo. Kilala rin siyang advocate ng press freedom. Ang Presidential Task Force on Media Security kinundena ang pagpatay kay Dayang. Nangipag-ugnayan na raw sila sa iba pang ahensya ng gobyerno para sa mabilis na paglutas sa kaso. Ayon naman sa Iloilo Media Citizen Council, maituturing na new law sa karahasan sa mga mamamahayag ang sinapit ni Dayang. Nananawagan naman ng hustisya ang Publishers Association of the Philippines Incorporated o PAPI, kung saan nagsisilbing chairman emeritus si Dayang. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Higit 100 individual ang inilikas dahil sa pagputok ng bulkang Bulusan sa Sorsogon. Babala naman ng PHIVOLCS, hindi malabong pumutok ulit ang bulkan dahil sa pagiging aktibo nito. Narito ang aking report. Nabalot ng abo ang bayan ng Irosin sa Sorsogon sa biglang pagputok ng bulkang Bulusan kagabi.
Sa kapal ng ibinuga nitong abo, nag-zero visibility sa mga kalsada ng barangay Tinampo. Binalot din ng abo ang mga bubong ng bahay sa bayan ng Huban. Gayon din ang mga punot halaman. Agad namang nagpadala ng rescue team ang lokal na pamahalaan at Philippine Red Cross para ilikas ang mga residente. Nilinis din nila ang bahagi ng Maharlika Highway para masiguro ang kaligtasan ng mga motorista. Sa drone shot na ito mula sa dalawang bayan, kita ang paumuti ng mga bahay at kalsada dahil sa abo. Ayon sa PHIVOLCS, mag-aalas 8 ng gabi nang sumabog ang bulkan. Tumagal ang pagsabog ng 77 minuto. Isa raw itong phreatic eruption o pagbubuga ng usok. Sa panayam kay PHIVOLCS Director Teriscio Baculcol sa One Balita Pilipinas, mas malakas daw ang pagsabog kagabi kumpara noong Lunes. Yung unang pagsabog, mas maikli, nasa 24 minutes lamang. And mas manipis yung abo, mga traces lamang yung naiulat sa atin. Pero kagabi, mas maraming lugar ang naapektuhan ng ashfall. And mas makapal din yung abo, umabot ng 1 centimeter in some areas. Babala ng PHIVOLCS, hindi malabong muling pumutok ang bulkan dahil sa pagiging aktibo nito. Kwento naman ng ilang residente noong una, inakala nilang ulan ang pumapatak. Pero abo na pala ito mula sa bulusan. Sabi ko, kinakabahan ako kasi kanina, ngayong hapon, may nag-post naman na parang may paunti-unti naman pinalabas na abo yung Mount Bulusan. Sabi ko, sana wag naman tumagal pa kasi naalala ko pa rin yung June 12, 2022, yun yung pinakamalakas na pagbuga niya ng apoy ng abo. Tiniyak naman ng Malacanang na may sapat na standby funds at relief goods para sa mga residenteng naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Bulusan. Ayon naman sa Sorsogon LGU, mahigit 100 individual ang kasalukuyang nasa evacuation center. Sa ngayon, nananatili sa level 1 ang alert status ng bulkan. Ibig sabihin, bawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone at 2-kilometer radius extended danger zone. Lalo pa raw nasira ang Manila Bay dahil sa kalawat ka ng reclamation projects ayon sa DENR. Naamba rin ng ahensya na baka lumala ang pagbaha sa Metro Manila dahil dito. Pero ang tanong, mapapatigil pa kaya ang mga reclamation projects? Nasa frontline na balitang yan si Kari Quito. Ganito kalawak ang dating bahagi ng Manila Bay na ngayon ay tinambakan na ng lupa dahil sa kaliwat ka ng reclamation projects. Kalat-kalat at hiwa-hiwalay ang mga lupa. Sa sobrang lawak nito, pwede na itong tayuan ng maraming gusali. Pero dahil din sa mga reclamation project na yan, bumababa na raw ang kalidad ng tubig ng Manila Bay. Ayon yan sa pag-aaral ng Department of Environment and Natural Resources sa tulong ng Marine Environment and Resources Foundation. Lumabas din na nalalagay na sa panganib ang kalusugan ng mga residente roon. Malaki rin daw ang papel ng reklamasyon sa pagkasira ng fishing grounds at paglala ng pagbaha sa Metro Manila at Cavite. These reclamation projects act like a bottleneck, which slows down the drainage of floodwaters. Kung in fact wala tayong gagawin, we will have to stay with those length of time na nababaha nga tayo for 10 hours, 16 hours. Dahil dyan, muli raw babalikan ng DENR ang mga Environmental Compliance Certificate o ECC na in-issue sa 21 reclamation projects sa Manila Bay. 2 riyan ang inaprubahang magpatuloy sa Pasay. Magpupulong din ang ahensya kasama ang Philippine Reclamation Authority o PRA at mga lokal na pamahalaan na nakakasakop sa mga proyekto. Sa kabila ng nakitang mga problema, aminado ang DENR na wala silang kapangyarihang mapahinto ang mga proyekto. Ang magagawa lang daw nila, tingnan kung pwedeng bawiin ang mga inisyong ECC sa mga reclamation project. So I cannot say whether there will be cancellations or not. But what I will say is everyone will be under scrutiny. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Quito, News 5. Lalong tumitindi ang labanan maging sa local races para sa Bilang Pilipino 2025. Sa Makati, nagkakasitahan dahil sa mga nabistong campaign poster sa isang barangay hall. Habang sa Cebu, kine-question ng re-electionist si Governor Gwen Garcia ang timing ng kanyang preventive suspension. Narito ang aking report.
Nainis si Senadora at Makati Mayoral Candidate Nancy Binay nang makita ang tumpok ng tarpaulin sa barangay hall ng barangay pinagkaisahan sa Makati City. Nang buklatin, nakalagay ang pangalan at mukha ng katunggali at bayaw niyang si Congressman Luis Campos. Itinanggi ng mga taga-barangay na sila ang nagkakabit ng mga tarpaulin. Depensa naman ni Congressman Campos, hindi naman daw nakakabit ang kanyang mga tarpaulin. Nakatupi lang ito at nasa ibabaw ng mesa para makakuha ang sino mang residenteng gustong magkabit ng kanyang tarpaulin sa kanilang bahay. Ipinunto rin ni Campos na sa inilabas na memo ng Civil Service Commission, pwedeng mangampanya ang mga barangay at sangguniang kabataan officials. Sagot naman ni Binay, sang-ayon siyang pwedeng mangampanya ang mga elected official, pero hindi raw pwedeng mamulitika ang mga empleyado ng barangay. Hindi rin daw tamang ilagay ang campaign paraphernalia sa loob ng barangay hall. So maliho yung sinasabi niya na kaya daw nandun yun para daw kahit sino ay pwedeng kumuha. Dahil ito nga ho, nakasaad sa Section 34 letter B na bawal iyon. Itinurn over na ng COMELEC ang issue sa Committee on Kontrabigay. I have decided to stay put in office and continue to serve as the governor of this great province of ours. And I am not stepping down. Pinalaga naman ni Cebu Governor Gwen Garcia ang 6 na buwang suspension na iniutos ng Ombudsman, kaugnayan sa reklamong grave abuse of authority na isinampa laban sa kanya. Nag-ugat ang reklamo sa inisyu niyang special quarry permit para sa Shalom Construction Incorporated noong May 2024 kung saan kasagsagan ng krisis sa tubig sa Cebu. Napag-alamang kulang ang mga dokumento ng kumpanya at walang konsultasyon sa government agencies. Depensa ni Garcia, aprobado ng Provincial Board ang permit at nasa ilalim ng state of calamity noon ang Cebu. Magpapadala ang gobernador ng clarificatory query sa DILG para linawin ang suspension order. Duda rin ang gobernadora sa timing ng pagpapasuspinde sa kanya, lalo't tumatakbo siya bilang re-electionist. Public officials may not be suspended unless it is duly approved by the COMELEC. Whatever the motivations may be, I will not be perturbed. I will continue to serve the Cebuanos in the best possible way that I can within the bounds of law. Na-inquest sa patong-patong na reklamo ang Chinese na naresto malapit sa COMELEC compound sa Manila at nahulihan ng gadgets na kaya raw humigop ng datos mula sa mga cellphone at iba pang mga device. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Humarap na sa inquest proceedings sa Department of Justice ang Chinese national na inaresto malapit sa headquarters ng COMELEC sa Intramuros, Maynila kahapon. Nakuha mula sa Chinese ang kagamitang hinihinalang pang-espiya. Bukod sa COMELEC, umaligid din umano ang Chinese sa iba pang tanggapan ng gobyerno. Gaya kahapon, hindi na nagbigay ng komento ang dayuhan kung ano ang ginagawa niya nang maaresto. Maharap ang Chinese sa reklamong espionage, misuse of devices and illegal interception and system interference in relation to Cybercrime Prevention Act. Nababahala naman si Senate Majority Leader Francis Tolentino sa umano'y panibagong insidente ng paniniktik. Lalo rin daw lumalakas ang teorya ni Tolentino sa umano'y pakikialam ng China sa nalalapit na eleksyon para manalo ang mga kandidatong umanong pro-China. Ang gusto nila manalo yung pro-China candidates. Ang gusto nila ma-repeal yung Maritime Zones Law. Ang gusto nila bumaba yung depensa natin at makuha nila ang Pilipinas at maging probinsya tayo ng China. Ang Malacanang naman, ipauubaya na raw sa Defense Department kung ipapatawag si Chinese Ambassador Wang Zelian kaugnay ng issue. That is an issue of national security, so we will just leave it at that. We will leave it at that. And we will just have an investigation, thorough investigation on that matter. Nauna nang tiniyak ng COMELEC na hindi naapektuhan ang kanilang system at wala namang election data sa kanilang headquarters. Pero nangagamba pa rin daw sila at gusto nilang malaman kung anong pakay ng Chinese national. And therefore, anong purpose? Yun ang gusto nating alamin. Kung ang impormasyon na gusto nilang makuha ay sa cellphone, sa text o yung mga tawag, anong purpose? Para po magamit laban sa bawat isa?
para po gamitin para sa mind conditioning. Nananatili sa kustodiya ng National Bureau of Investigation ang Chinese. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Showbiz tonight na tayo. Gusto na raw mag-move on ni Kailin Alcantara sa breakup nila ni Kobe Paras. On behalf of Kailin Alcantara, naglabas na ng pahayag ang Sparkle GMA Artist Center kaugnay ng kontrobersyal na hiwalayan ng aktres at ng basketballista. Sa statement ng talent management ni Kailin, mas pinili raw ng aktres na manahimik sa issue at panatilihin ang respeto sa mga taong naging bahagi ng kanyang buhay. Pakiusap din ng aktres, itigil na ang issue at mag-move on na ang lahat. Bago ito, naglabas ng isang video statement ang ina ni Kobe na si Jackie Forster tungkol sa mga nangyari raw sa relasyon ng dalawa. Inakusahan ni Jackie si Kailin na nananakit at sinisi rin ang mga magulang ng aktres sa hiwalayan. Bad news naman para sa solid E-Heads fans. Postponed ang nakatakdasa ng Music Festival ng Eraserheads sa Parañaque. Imbes na sa May 31, gaganapin na ito sa October 18 sa parehong venue. That's 5 months from the original date. Ayon sa organizer, mas mabibigyan daw sila ng pagkakataon para gawing mas memorable ang Music Fest. Wala namang kailangan ipangamba ang mga nakabili na ng ticket dahil tatanggapin pa rin ito kahit iba na ang date. Kung matuloy, ito na ang unang live performance ng E-Heads since 2022. Ako, sure akong babalik pa ako mamaya with more showbiz scoops. See you later. Susunod, Alvin Que, inawit sa pangingidnap at pagpatay sa mga negosyanteng si Anson Que. Reklamo sa prime water ng kumpanya ng mga bilyar, pinaiimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga passport, bawal ng hawakan ng security personnel sa airport. At ang trailer ng Hollywood series na 9 Perfect Strangers Season 2 kung saan tampok ang Pinay na si Dolly De Leon. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nakawala sa kulungan ang King Cobra na yan habang binabiyahe ng mga rescuer sa Thailand. Sa video, kitang nakasilip pa ito sa driver ng pickup. Buti na lang merong harang. Nasagip ang ahas na yan sa isang bahay. Agad itong ikunulong sa isang plastic container. Yun nga lang, hindi maayos ang takip kaya nakawala ang kobra. Wala namang nasaktan at napakawalan din ang ahas sa gubat. Kinondena ng grupo ng mga Filipino-Chinese ang pagdawit kay Alvin Que na itinuturong nagpakidnap at nagpapatay sa ama niyang negosyanteng si Anson Que. May paliwanag naman dyan ng PNP. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nakagapos, balot ng duct tape ang muka at nakasilid sa nylon bag ang bangkay ng Chinese businessman na si Anson Que at kanyang driver nang matagpuan sa gilid ng kalsada sa Rodriguez Rizal 3 linggo na ang nakararaan. Ngayon, idinadawit sa krimen ang anak ng negosyante na si Alvin Que. Ayon sa PNP, ito ang nabanggit ng isa sa mga naarestong suspect na si David Tan Liao. Claiming it was the son who ordered for the kidnapping ni Anson Que and eventually ordering na patayin po ito pong ating biktima. Ayon sa PNP, si Alvin ang nakipagnegosasyon sa mga kidnapper ng kanyang ama. Si Alvin din daw ang nagpadala ng paunang ransom na 10 million pesos.
Pero pumalag ang grupong Movement for Restoration of Peace and Order sa aligasyon. Tanong ng chairperson nitong si Teresita Angsi, bakit maniniwala ang PNP sa salita ng isang notorious na kriminal gaya ni Liao? Paglilinaw ng PNP, patuloy ang investigasyon sa impormasyong ibinigay ng suspect na si Liao. Hindi nga raw nila isinasantabi na diversionary tactic lang ito ng suspect. Hindi natin pinaniniwalaan lahat po ng statement ni David Tan Liao. May mga sinasabi po siya doon sa kanyang statements, including the alleged meeting with the son and even the physical and even the calls, wala po siyang maipresent. We cannot discount the possibility that the David Tan Liao is misleading the investigation to cover up for someone. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan sa PNP ang idinadawit na anak. Sinurrender na raw ni Alvin ang kanyang cellphone para isailalim sa forensic examination at linisin ang kanyang pangalan. Bukod naman kay Liao, hawak ng mga otoridad ang dalawang Pinoy suspect na sina Richardo Austria alias Amay at Raymart Katekista alias Taba. Patuloy naman ang pagtugis kay Jonin Lin at Wen Li Gong alias Kelly Tan Lim. 5 million pesos ang patong sa ulo ni alias Kelly na itinuturong ginamit na pain para makipag-usap kay Anson Ke tungkol sa negosyo. Mahigit kumulang 200 million pesos na ransom money ang nakuha ng grupo. Kung makikita niyo po, very intricate at very complex po itong ginagawa nating investigation because it appears po na we are dealing with a very or highly organized syndicates engaged in a series of kidnapping. Ayon naman sa DOJ, posibleng ikagulat ng publiko ang mastermind at motibo sa pamamaslang. It might pull off a surprise. Baka kagulat-gulat ang lumabas. Sir, bakit po? Well, malalaman nyo na lang pagdating ng panahon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pirmado ng Pilipinas at New Zealand ang Status of Visiting Forces Agreement o SOVA para palakasin ang ugnayang militar ng dalawang bansa. Nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Sa harap mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, nilagdaan ng Status of Visiting Forces Agreement o SOVA ng Pilipinas at New Zealand. Kasama sa mga pumirma ang ating Defense Secretary Gibo Teodoro at counterpart niya sa New Zealand na si Judith Collins. And it is well recognized that these partnerships have become very important in the face of all that is happening, not only in our region. It began just our region, but it's now unfortunately extended to the rest of the world. Sa bisa ng SOVA, pagtitibayin at mas palalalimin pa ang kooperasyon sa militar at defense ng dalawang bansa. Kabilang dyan ang pagsasagawa ng military exercises sa pagitan ng mga sundalong Pilipino at Kiwi dito man sa Pilipinas o sa New Zealand. We're increasing that activity to make our operability, interoperability much more enhanced. We will work to have the mechanisms for bilateral and multilateral armed force to armed force training. Hindi naman ito agad magiging epektibo dahil kailangan muna itong maratifikahan sa Senado alinsunod sa saligang batas. Isa rin ang New Zealand sa mga sumusuporta sa Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea alinsunod sa 2016 arbitral ruling. Ang New Zealand ang ikaapat na bansa na may ganitong kasunduang militar sa Pilipinas. Maihahalin tulad ito sa umiiral ng Status of Visiting Forces Agreement o VFA kasama ang Australia at Amerika. Pumirma rin noon ang Pilipinas ng Reciprocal Access Agreement o RAA sa Japan. Kailangan na lang itong ratifikahan ng Japanese government para maging epektibo. Siyempre namang nakipagpulong din kahapon si PBBM kay Japan Prime Minister Shigeru Ishiba na pagkasunduan nila na palakasin ang ugnayan sa ekonomiya ng Pilipinas at Japan, gayon din sa usapin ng seguridad. Sa gitna yan ng pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Pinaiimbestigahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Prime Water Infrastructure Corporation na pag-aari ng mga Villar. Umani ng kaliwat ka ng reklamo ang water company dahil sa umano'y hindi magandang serbisyo at mataas na singil. Hindi raw ito palalampasin ng administrasyon. Bahagi ng senatorial ticket ng Pangulo si Congresswoman Camille Villar na inendorso kamakailan ni Vice President Sara Duterte. Natanong din ng palasyo kung may kumpiyansa pa ba si Pangulong Bongbong Marcos kay Villar. Sinisika pa rin ng News 5 na makuha ang panig ni na Congresswoman Villar o ng mga magulang niyang sina Manny at Senator Cynthia Villar. If we will have this trust on her, well, we have to give it to her. But he should prove
that she could perform as a leader. With this issue regarding Prime Waters, if there's a need for them to resolve the issues raised by the consumers, I think we should immediately make an immediate action on that. Pagkatapos pa ng Bilang Pilipino 2025, pwedeng magbenta ng 20 pesos na bigas sa Metro Manila. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, sa May 13 na nila ito ilulunsad sa mga Kadiwa stores. Alinsunod ito sa spending ban ng COMELEC dahil sa eleksyon sa May 12. Sa May 2 sana itong balak ilunsad ng DA. Ang paglilinaw naman ng ahensya, tuloy ang pilot launching ng programa bukas sa Kadiwa Store sa Cebu. Bukas din sa lahat ng sektor ang 20 pesos na bigas at hindi lamang sa mga tinukoy na vulnerable sectors. Sayang lang din na madidelay din. Siyempre, madidelay din yung makabili yung mamamayan natin ng 20 pesos na bigas. Inilapag na ang teaser ng third installment ng Now You See Me franchise. Open sesame. Still safe with me. Relax. Diamonds are forever. Stop him! Sa trailer, nag-reunion ang Four Horsemen, sina Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher at Dave Franco. Magme-mentor sila sa new generation ng illusionists. Ang misyon, kunin ang priceless hard diamond mula sa isang corrupt family. Ang action-packed film na Now You See Me, Now You Don't ay re-release sa November 14. Usapang trailer pa rin, eksena kung eksena ang ating Pinay Pride na si Dolly De Leon sa trailer ng 9 Perfect Strangers. You came to me a broken woman, and you'll break everyone you try to heal. Spotted si Dolly bilang si Agnes, dressed as nun sa isang scene sa church. Tungkol ang serye sa 9 na taong magsasama-sama sa isang bizarre wellness retreat sa Australian Alps. Bida pa rin dyan si Nicole Kidman. This May 21 na mapapanood sa Hulu platform ang 9 Perfect Strangers Season 2. Susunod, passport at iba pang dokumento ng mga pasahero bawal nang hawakan ng mga airport staff. 3 taong paslit, hinostage ng isang lolo sa Pangasinan. At Korean superstar na si Park Bo-gum mapapasabak sa aksyon sa bago niyang K-drama. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Umatras at saka biglang umabante, ayan, hanggang sa nahulog sa dagat ang sasakyang yan sa Australia. Sa isa pang kuha ng video, kitang tanging ang driver lamang ang sakay nito. Ang driver nakipag-usap pa sa mga pulis sa kabiglang tumalon sa tubig, pero wala siyang takas at agad-agad ding pinosasan pagkaahon. Pinaghihinala ang tumakas ang suspect sa kinasangkutan niyang traffic incident. Inibisigan ng Department of Transportation ng alegasyon na sinasabing punit passport modus sa mga paliparan sa bansa. Habang gumugulong yan, pinagbabawalan ang security personnel ng airport na hawakan ng mga pasaporte ng mga pasahero. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Ang seaman na si Ruben ngayon ang flight papuntang Abu Dhabi. Gaya na nakasanayan, inilabas niya ang kanyang passport. Pero tiningnan lang ito ng security personnel at hiningan siya ng ticket. Binago na kasi ngayon ang kalakaran sa NAIA at sa lahat ng paliparan sa bansa. Mismong ang mga pasahero na lang ang magpapakita ng kanilang mga valid ID at travel document bago pumasok sa mga terminal. Kasunod niya ng insidente ng pasaherong hindi pinasakay papuntang Bali, Indonesia dahil sa nakitang punit sa pasaporte nito. Umugong tuloy ang balitang mayroong punit passport modus.
Sa ngayon, wala pa kami nakikitang proof na may modus. Pero syempre, hindi tayo pwedeng maging lax. No? Kailangan, iimbestigahan natin ang mabuti. Padadalhan daw ni Dizon ng apology letter ang pasaherong hindi pinasakay. Kung siya'y pinasakay at hindi siya pinagbawalan sumakay, mas malaking perwisyo ang mangyayari dahil kailangan siyang i-deport. No? Kasi nagsabi na at na-confirm namin kahapon na nagsabi talaga ang Bali, ang Denpasar Airport na hindi siya papapasukin. Ang ibang pasahero tuloy, kanya-kanyang diskarte para maingatan ang mga papeles. Si Dayan, na papunta ng Thailand, ipinasok sa isang envelope ang passport nila ng kanyang pamilya. Ito yung pinaka-importante na document para makalabas ng Pilipinas. Kaya dapat ingatan po yung passport. Panawagan pa rin ng mga otoridad sa publiko, ingatang huwag mabasa, mapunit, matupi o malagyan ng anumang marka ang pasaporte. Iba't iba ng pamantayan ang mga immigration sa bawat bansa at anumang sirang makita nila, gaano man kaliit ay pwedeng maging basihan para hindi tanggapin ng isang pasahero. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. 13 trabahador ang arestado sa nabistong illegal quarrying activity ng NBI sa Tanza, Cavite. Palaisipan pa sa ngayon kung saan dinadala ang mga lupang panambak. Nasa frontline ang balitang yan si Elaine Fulgencio. Kayo po ay may karapatang manahimik? Naabutan pa ng mga ahente ng NBI Environmental Crime Division ang mga sakay ng van na ito. Mga trabahador sila na illegal umanong nagkukwari sa Tanza, Cavite. Sa mismong quarrying site, tumambad ang mga heavy equipment at sasakyan. Kabila ang 21 backhoe at 28 dump truck. Ayon sa NBI, walang permit mula sa Mines and Geosciences Bureau ang ginagawang pagkwari sa lugar. Puro lang daw sila bago doon, pero makikita natin doon sa video o sa makikita nyo na more or less mga 6 to 8 meters ang lalim ng hukay at ang area ay hindi bababa ng 10 hectares. Kaya napakalawak ng operation. Siguro mahigit 1 year na to. Babala pa ng NBI, delikado ang illegal na pagkukwari lalo't posible itong magdulot ng pagguho ng lupa. May pabrika ring malapit sa quarry site. And then pag malalim yung hukay, mga 3 meters ang hukay, pag ito'y nagkatubig na, dumating ang tag-ulan, lalambot yung foundation ng lupa, pati yung pader, may posibleng gumuho yung pader. Depensa naman ng isa sa 13 nahuling trabahador. Hindi namin alam na illegal yun kasi sa akin, personal, yung araw na yun palang ako pumasok, paano namin malalaman na illegal yun? Maharap sila sa reklamong paglabag sa Philippine Mining Act. Iniimbestigahan na rin ng NBI kung sinong operator at saan dinadala ang mga lupang panambak. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Patay ang isang kakahuli lamang na drug suspect matapos sumagilid ang pinagsakyan sa kanyang police mobile sa Barotac Viejo, Iloilo. Ayon sa mga pulis, galing sa crime lab sa Iloilo City ang sasakyan matapos ipa-drug test ang suspect. Malakas ang ulan at tatalsikan ng tubig ang windshield kaya't hindi na nakita ang dinadaanan. Hindi na malaya ng driver na nasa gilid na raw sila ng kalsada at sumampa na sa gutter. Dito tumama ang mobile sa poste at saka tumagilid. Nasawi ang drug suspect habang sugatan ang 3 pulis na sakay din ng mobile. Handa namang magbigay ng tulong ang pulisya sa mga biktima. Hino-stage ng isang lolo ang 3 taong gulang na lalaki sa Lawak, Pangasinan. Iyak ng iyak ang bata habang hawak ng suspect na may patalim. Ayon sa investigasyon, naglalakad lang papunta sa palengke ang ina at bata bago hablutin ng 76 years old na hostage taker. Sinubukan ng mga pulis na makipagnegosasyon pero nagmatigas ang suspect. Nagkaroon ng maikling pagtatalo hanggang sa tuluyang maaresto ang hostage taker. Nasa kustodiyan na siya ng mga pulis habang umuusad ang investigasyon habang nasa maayos na lagay ang bata. Nasunog ngayong gabi ang isang residential area sa San Mateo, Rizal. Ayon sa kanilang Public Information Office, pasado alas 7 nang maipaulat na nasusunog ang mga bahay sa barangay Ampid 1, General Luna Avenue. Damay din sa sunog ang ilan pang establishmento, gaya po ng tindahan ng lugaw at litsong manok. Pasado alas 8 ng gabi nang ideklara itong fire under control. Inalampang sa ng sunog at kung mayroong mga nasaktan. Abangan, bagong single na global girl group na Cats ay nilabas na. Asong nagsiselebrate ng birthday, hindi makapaghintay na tikman ang cake.
Tuloy-tuloy balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa iyakan sa When Life Gives You Tangerines, sa aksyon naman sa sabak, ang Korean superstar na si Park Bo-gum. Para yan sa upcoming comic action drama niya na Good Boy. Boxing gold medalist ang role niya dyan na magiging police officer to seek justice. Nag-post na nga sila ng kanilang script reading session kasama ang iba pang cast na sina Kim So-yoon, Oh Jung-se, Lee Sang-yi, Ho Sung-tae at marami pang iba. Sa May 31 na ang premiere ng Good Boy. Baddies at edgy ang concept ng girl group na Cat's Eye sa kanilang comeback. Yan ang bagong single nila na Gnarly. Sa music video, pang Y2K ang kanilang looks. Young, wild and free naman sila sa pagpaparty. Bagamat maraming swear words sa original version ng Gnarly, meron naman nitong clean edit version. Nag-debut ang Cat's Eye kasama ang Pinay member na si Sofia La Forteza. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Wednesday, mga kapatid. Tama naman sabi ko, di ba? Cat's Eye. Tama. Oo. Tamang-tama ka. Tama Wala naman. kang mali. Perfect ka doon. Okay daw. Okay, para naman sa ating pabaong pampa-good night, nag-atid ng good vibes ang isang aso online. Naggutom na kasi si birthday girl or birthday girl at na-excite sa kanyang cake. Pinili talaga eh. Birthday. Nagpe-prepare ng mga handa sa mesa ang kanyang fur mom. Hindi nakatiis ang aso at nilantakan na ang kanyang birthday cake. Aba, bakit naman siya ang bida sa araw na yon? Kaya okay lang. Wala ring dapat ipaglala dahil pet-friendly ang cake ng ating inulit nating birthday girl. Ayaw mo ba? Ganda naman Ganda naman Bart. Happy birthday! Yes! Oh, Medyo pilit. Parang sabi mong yung aso parang canine baboy. Gusto pa rin ipasok ni Sir Eddie. Cat's Eye. Cat's Eye. Cat's Eye. Goodbye na nga tayo. Malapit na Biyernes. Yan po ang 45 minutong pagmimesa ng headlines. Po kami lasing Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.